Albay Police Provincial Office, si Police Major Maria Luisa A. Tino para humingi po tayo ng update doon po sa pagbaril at pananambang po at pagpatay sa broadcaster na si Noel Belien Samar sa Ginubatan, Albay. Magandang umaga po, Major Tino, si Zander po ito at si Angel. Yes po, magandang umaga po, Angel. Apo, Major, kamusta na po yung isinasagawa po nating investigasyon hinggil nga po sa pagpatay sa isang mamamahayag dyan po sa Albay? So far po ngayon ay puspusan ang pagkandak po ng investigation ng Ginubatan Municipal Police Station. And ngayon po may tatlo po tayong anggulo na tinututukan sa motibo. Yung una po yung binabase natin na sa work-related, pangalawa po yung politika, and pangatlo po yung illegal gambling. And for now po, nakakuha tayo ng CCTV footage. So, sinumite po natin yun sa RACU para po ma-enhance and ma-track yung, yung pagkakakilanlan po ng suspect doon na kinoconsider natin na persons of interest, and at the same time po i-check natin yung plate number nung ginamit na motor. Opo. So far, yes po. Opo, ma'am, yung sa facts of the case, nasaan po yung biktima nung mangyari po yung krimen? Nakamotor po yung biktima, pabiyahe po siya going to Ligao. Apo, Major, kanina nabanggit mo may tatlong motibo dito po sa pamamaslang. Trabaho, politika at illegal gambling. Paano niyo po nasabi na sa politika? Ito po ba ay dating nasa pwesto po, nasa gobyerno po, itong si Noel Samar? Major? Hello po. Bali, nasabi po yan ng ating mga investigator kasi po involved po siya sa mga politiko natin dito. Ano pong ibig sabihin, ma'am? Hello po. Opo, ma'am, ano po ang ibig sabihin na involved sa mga politiko? Kilala po ko siya kasi bilang taga-suporta ng politiko dito sa aming lugar. Okay. How about yung sa motibo sa illegal gambling naman, Major? Tinitinan po din natin yan kasi nga po, di ba, komentarista siya, and for now kasi parang nakikita natin na may may farm siya sa Manukan. So, kinokonsidera po din natin yun. Opo. Sa ngayon po ba nakipag-ugnayan na po kayo sa naulilang pamilya nito pong broadcaster, ma'am? Yes po, palagi naman po, kaso nga lang ay hindi pa tayo makadirektang ng information doon sa biktima kasi kino-consider natin and nire-respect natin yung sitwasyon niya ngayon. And sana po makapagbigay na din siya ng statement sa ating mga investigator as soon as possible. Opo. Totoo po ba, ma'am, na yung kanyang programa po ay sponsored o ang nagpopondo raw po ay politician? Hindi pa po kami niyan makakapagsabi, sir. Kasi wala pa pong information sa akin ang investigator po regarding that. Opo. Sa ngayon po ba hawak nyo na po ang cellphone neto nga pong biktima nang sa gayon ay maidaan po natin to sa forensic investigation? Yun din po ang tinututukan natin ngayon na sana po makuha na natin sa custody ng asawa ng biktima kasi nasa asawa pa din po ng biktima ngayon yung cellphone. Opo. Nabanggit po ninyo na may-ari siya ng farm ng mga manok. So, ibig sabihin po yung sugal po ay sabong. Yes, probably po. Kumbaga pangatlo po yun sa mga motibo. Opo. Meron na po ba tayong tinitignan dito, Major, na person of interest? Based po doon sa CCTV footage na nakuha natin na parang kino-consider na natin yun na persons of interest, but then chinecheck pa natin yung identity nung tao doon sa CCTV footage. Pero meron po kayong ilalabas na parang cartographic sketch na ito nga pong person of interest na ito?
kala pa din po tayo na pwede makapag-describe doon sa since yung po kasi yung nahagop ng CCTV footage is naka full face siyang na helmet. Opo. Then aside from that, parang naka-bonnet pa siya bago siya nag full face ng helmet. Opo, isa lang po ba or meron po siyang kaangkas? Dalawa po motor po yun, lahat at naka-single lang, wala nga silang back ride. Kumbaga pinagplanuhan ho talaga, no? Pwede po natin masabing ganun. Opo. Ma'am, anong himpilan po siya ng radyo at lehitimo po ba yon na nagbo-broadcast? Yes po, kadunong ITV po yun, kadunong ITV. Opo, parang local internet radio. Yes po, opo. Alam ko parang DWIZ rin daw, partner. Connected din Yes po ba? po. Connected po ang kadunong ITV and DWIZ. Opo. Pero Major, bago po mangyari ang pagpatay dito po sa ating kasama sa pamamahayag, dumulog na po ba siya sa himpilan ng pulisya kung saan nakakatanggap po ba siya ng banta or death threat? Wala po, base po sa record, wala siyang reported sa police station na may ganun siya. And hindi pa din po natin matanong yung asawa kung alam or even yung asawa ay nakaka-receive ng ganun. So, isa din po yan na aalamin natin once na makuha na natin yung statement ng asawa ng biktima. Opo. Maaari niyo po bang pangalanan kung sino po yung mga politicians po na possibly ay may hawak po kay dun sa victim? Sorry po kasi base sa investigation wala din silang nilabas. So, pasensya na po, hindi ako pwedeng magbigay about it. Opo, tama naman po, ma'am. Opo, thank you. Major, meron ba mga inilabas ng reward money para po sa makakapagpaturo ng impormasyon sa kinaroroonan ng suspect po? Yes po, may inaalok na po ng reward money ang congressman ng 3rd District of Albay na si Congressman Salceda po. 25,000 po yun sa makakapagtulong para mapadili po yung pagbigay natin ng hustisya sa biktima. Okay po. So siguro, tama po ba meron na pong binuo na SITG dito po sa kaso nitong si Noel Samar? Nasa ang yugto na po tayo ng investigasyon, Major? Yes po, kahapon po. Meron na tayong na SITG composition po. So, for now po, nandoon na po tayo sa phase na yun nga po yung enhance natin yung CCTV footage and identify natin din yung kung anong angulo or yung motive po ng pangyayari. So, hanggang doon pa lang po tayo ngayon and sana po na din natin yung sinasabi niyo po nga na cellphone na nandoon yes. sa asawa. So malaking tulong po 'yun na makadagdag sa investigasyon natin. Opo. Pero may sige partner. Kita po dun sa CCTV, ma'am, yung plate number nung dalawang motor? Medyo blurred po siya kaya nga po humihingi tayo ng tulong ng RACO para ma-enhance yung picture and makita yung plate number, mabasa natin yung plate number ng motor. Opo, pero sa ngayon wala pa pong mga witness na lumapit po sa inyong himpilan para po makipagtulungan sa investigasyon. For now po wala pa. Kaya nga po nananawagan kami sa publiko na if ever man doon sa insidente ay mayroon nakakita na sana po makipagtulungan sa pulisya para po makapag-file tayo ng kaso and mabigyan natin ng hustisya yung biktima. Pero ligtas po sila. Ito ay para po na rin sila, hindi po sila matakot na magbigay po ng impormasyon. Yes, so ina-assure po namin yan. In case po may lumabas na makipagtulungan sa amin, ina-assure po namin yung security nila. Okay, siguro pang huling mensahe na lamang po, Major, sa ating po mga tagapakinig. Nananawagan po kami again and again na sana po na makipagtulungan ang publiko, lalo-lalo na po yung kung may nakakita man po sa pangyayari. And ina-assure naman po namin na if may lumitaw na makipagtulungan sa amin ay ina-assure namin na naman namin yung security nila. Poprotektahan naman po namin yun.
Maraming salamat po sa inyo, Police Major Maria Luisa Tino, tagapagsalita po ng Albay Police Provincial Office. Thank you, Maraming ma'am. salamat, ma'am. Thank you din po. Thank you po, si Major Luisa Tino ng Albay PPO. So,